Hindi makapaniwala ang ating bida na ganito pala ka-unique ang kapangyarihan ng Beast Wheel, na masasabi ko na iba ang kalalabasan kapag gagamitin na ni Arthur ang kapangyarihan ng isang dragon. At dito natin malalaman sa chapter na ito mga lods ang kategory ng kapangyarihan ng bawat mage, mapa-human, elves o kahit dwarves, which is masasabi kong napakaangas at pantay-pantay ang hatian ng lakas ng bawat kaharian. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! Matapos tanggapin ni Arthur ang pagsasanay sa ilalim ng former king ng Kingdom of Elenwar na si Varian Eralet, 3 years after, ipinakita ang isang dalagang elf na gumising kay Arthur at mukhang mahirap talaga gisingin ng ating bida. Kaya hinawakan niya ang paa nito at biglang binali at sinabing, "Late ka na naman." Namula ang binti ng ating bida dahil ginamitan pala ito ng mana para i-twist ang ankle niya. Kaya sagot ni Arthur na nainis, "Kung pwede lang Tessa, humanap ka ng ibang paraan para gisingin ako." Wika ni Tessa, hindi niya nakasalanan yon. Hindi naman ito gumising nung nakikiusap siya ng maayos. At saka, dapat pa nga magpasalamat si Arthur dahil ginising siya ng isang napakagandang babaeng katulad niya. Sagot ni Arthur, mas magaganda pa nga mga kasambahay dito eh. Kaya tugon ni Tessa na pinipigilan ng sarili, "May sinabi ka ba?" Habang pababa na sila sa hagdanan, hindi pa tapos si Tessa dahil nagtanong pa ito kung sa tingin ba ni Arthur na magaganda ang mga maids kanina. Kaya sagot ng ating bida, "Tumigil ka na nga." Biglang nagsalita si Varian na wikang, "Ang tagal yung dalawa. Ihandaan nyo ang mga sarili nyo sa magiging lessons natin sa araw na to." Pagkatapos ipinaliwanag na ang mahika sa mundong ito ay mayroong 4 basic elements at ang kanilang mga higher forms na mga higher elements, ito nga ay ang ice, lightning, sound, and gravity na kayang makontrol lang ng mga mage na lampas sa pagiging dalubhasa sa 4 na 4 basic elements at sila ang tinatawag na deviants. At para sa malinaw na paliwanag mga lods sa sarili kong paraan ng pagpapaliwanag ng magic elements ng Tibate, 4 basic elements ito ang fire, water, earth, and wind. At mga higher elements naman like ice na nagmula sa tubig, lightning na nagmula sa fire and wind, sound naman ay kadalasang konektado sa wind magic, at ang gravity ay mas advanced na kapangyarihan na pinakabihira. Ngayon ipagpatuloy natin ang paliwanag ni Varian mga lods. Ang mga dwarves daw ay may kakayahang manipulahin ng earth at fire elements. At katulad din ng mga elves, ang mga dwarves ay mas tinataglay nilang matinding koneksyon sa dalawang elements na ito. Ang distinct traits ng mga duwende ay ang kakayahan nilang humubog o kahit ang pagmold ng isang metal. Samantalang ang mga talented dwarves ay kaya nilang kontrolin ng fire and earth elements sa napakataas na antas, to the point na makakalika sila ng isang magma. Ang mga elves naman ay limited lang sa 3 elements, which is ang water, wind, and earth elements. Subalit tinataglay nila ito na may higher affinity kumpara sa mga tao, na ang ibig sabihin, mas mataas ang kanilang connection sa 3 elements na to. Ang pinakabihirang kaso ng mga elves ay kaya nilang mag-produce ng isang special deviant type na capable sa pagkontrol ng mga puno. However, wala silang mga mage na kayang manipulahin ng water, wind, and earth with higher forms. Samantala mga human mage naman ay nagpo-possess ng kakayahang manipulahin ang kahit anong 4 basic elements. Sila lang din ang nag-iisang lahi na capable na makapag-produce ng deviant mage sa alinmang elements, kasama na dito ang mga anomaly, which is ang mga individual na may kakaibang kapangyarihan na lampas sa normal, na hindi maaaring ikategorya sa kahit anong elements like emitters o di kaya mga healers. Halimbawa, mayroong pagkakaiba ng kapangyarihan ngunit ito ay balanse na hindi nakikita ng 3 magkaibang lahi kung isaalang-alang nila ang populasyon. Likas na pagkakaugnay sa mga elements and diversity ang mga mages sa pagitan ng human, elves, and dwarves. Pagkatapos napatingala na lamang itong si Arthur at sinabing, "Sapat na ba ang paliwanag na yon?" Kaya napakamot sa baba si Varian. At si Tessa naman ay sinabing sapat na sa kanya ang eksplanasyon na yon na napahiga sa taas ng paliwanag ng kanyang grandpa. Biglang napatanong si Tessa na wikang alam niya ang assimilation process na ito. Ito ay para ihanda ang katawan ni Art upang i-handle ang kanyang beast wheel. But hindi ba't maganda kung magkaroon si Art ng pagsasanay ng physical sa kanyang katawan na ginagamitan ng mana kagaya niya? Napasmile si Arthur at sinabi sa sarili na matagal niya nang alam at pinag-aralan ng bagay na yon. Pero sa loob ng 3 taon, nakita niya talaga ang pagkakaiba ng 3 lahi. Na habang ang mga tao ay kinukonsider na isang talent ang pagkakaroon ng awakening sa huling bahagi ng kanilang kabataan, hindi na nakakagulat para sa mga batang elves na ma-awake as soon as makatungtong ito sa edad na 10. Pero para kay Tessa, na-awake lang naman ito sa murang edad na 9.
Kaya sinagot ni Varian ang katanungan ni Tesha na bakit ka ba nagagalit? Dahil ba ikaw lang ang laging nabubugbog sa training na to? Sinabi ni Arthur na mula daw nung na-awake itong si Tesha, nagsasanay na ito ng conjuring skills sa kanyang personal na guro habang nag-aaral din ng combat fight sa kanyang grandpa. Kaya napaisip ang ating bida na mukhang magiging halimaw yata ang babaeng ito in the future. Kaya babawas-bawasan niya na ang pagsasalita. Gently na ipinaliwanag ni Varian sa gustong magpalambing na po na ang ginagawa ni Arthur sa loob ng 3 taon ay basically pagsasanib lang ng kanyang buto, muscles and organs with his mana. Hindi pa siya magsasanay ng physical katulad ng kanyang munting apo. Subalit makakaasa ito na pagkatapos ng training ay magiging mas malakas at mas resilient ang katawan ni Arthur kumpara sa mga veteran warriors. Kaya napasagot nga itong si Tesha na talaga? Bakit lagi itong nasasaktan kapag kinukurot niya? Kaya wika ni Arthur, grabe ka naman. Nakakaramdam pa rin ako ng sakit, Tesha. Napangiti si Varian na napatitig kay Arthur dahil mukhang hindi pa sapat ang 3 taong fusion para maubos ang energy ni Arthur. Nilagyan ni Varian ng kanyang kamay ng mana at sinabing pagkatapos ng araw na to, si Arthur ay tuluyan ng magiging isang tunay na beast tamer. Hindi tulad ng mga maswerteng adventurer na ginagamit lang ang beast na parang kasangkapan. Inilapat ni Varian ang kanyang kamay sa tiyan ni Arthur upang i-ignite ang mana core nito sa pamamagitan ng pag-insert ng large amount of mana sa sarili niyang mana. Makakaramdam daw ito ng warm feelings ngunit hindi ito gaano kasama. Subalit biglang napagra ang ating bida sa sobrang sakit hanggang sa kumalat sa katawan ni Arthur ang mana ni Varian at bigla itong sumabog na parang bomba sa lakas ng impact to the point na tumalsik si Varian at bumangga pa talaga siya sa puno at si Tesha naman ay napunta sa damuhan kaya napahawak na lamang sa ulo ang dalawa at napasabing anong nangyari. Kaagad tumakbo ang dalawa upang puntahan si Arthur. Kaya tinanong ni Tesha si Arthur kung okay lang ba ito. Nasagot naman ng ating bida na sa tingin niya okay lang naman siya. Napakamot sa ulo si Varian habang tinatanong si Arthur na alam niyang mayroong rason kung bakit ayaw sabihin ni Arthur sa kanya kung ano ang kakaibang beast wheel na nasa loob ng katawan nito. Kaya sinagot ng ating bida na isang dragon. Kaya sobrang na-shock si Varian sa kanyang narinig at hindi makapaniwala na isang dragon pala ang nanirahang beast wheel sa katawan ni Arthur. Kaya napa-dear Lord tuloy ang matanda na parang hindi siya makamove on na isang dragon tamer pala ang kanyang sinasanay. Pagkatapos, gumising na si Arthur at siya ay nasa kanyang kwarto na at nasa tabi lang pala itong si Varian naghihintay na magising si Arthur at napatanong kung ayos na ba ang pakiramdam nito. Sagot ng ating bida, mukhang ako dapat ang magtatanong kung kumusta na ang pakiramdam mo. Dahil bago daw siya nawalan ng malay, si Varian daw yung parang baliw kanina. Kaya napaubo ang matanda at sinabing ayos na siya. Napahawak sa ulo si Arthur dahil pwede niya talagang mapagkatiwalaan si Varian at Tesha sa kanyang mga sikreto kahit aalis na siya. Sagot ni Varian, oo naman. At patungkol nga pala sa topic na pag-alis, nakaset ng schedule ng departure ni Arthur 4 na buwan mula ngayon. Kaya nataranta ang ating bida kung sigurado ba itong si Varian sa kanyang mga sinasabi dahil akala niya mayroon pang 2 taon. Ipinaliwanag ni Varian na ang interracial tournament sa pagitan ng 3 kaharian ng mga kabataan na matagal nang pinaplano ay finally nakumpirma na. Kaya bubuksan ng Sire City of Kingdom Sapin ang kanilang portals para sa kaharian ng Eleanor at para sa kaharian ng Darves during this time. Kaya kuminang ang mga ngiti ni Arthur nang nalaman ito, ngunit bigla siyang natigilan at napatanong na kaya ba mag-isa lang itong si Varian dito at wala si Tesha? Wika ni Varian na huwag na itong mag-alala patungkol kay Tesha dahil alam niyang binabantayan ni Arthur ang kanyang pamilya sa mga nagdaang taon sa pamamagitan ng pagpupumislit kay Rhenia at ngayon sa wakas makikita na ni Arthur ng personal ang kanyang pamilya. Hinawakan ni Varian ang ulo ni Arthur at sinabing ipagdasal sana ni Arthur na matatapos na kaagad ang 4 na buwan dahil ngayong tapos na ang pagsasanib nito, dito na magsisimula ang tunay na pinakamahirap na training bago umalis. Kaya magpahinga muna itong si Arthur at siya na ang bahalang magsabi kay Tesha. Naiwang mag-isa si Arthur sa kwarto at iniisip pa rin niya ang 4 na buwang mahirap daw na pagsasanay. Ngunit napansin niya na may biglang nahulog from sofa at ito nga ang itlog ni Sylvia na nakita niya itong umiilaw at unti-unting nagka-crack kaya napawat the hell na naman ang ating bida. Parang na-confuse si Arthur dahil akala pala niya isa lang itong simpleng bato kaya kaagad niya itong nilapitan. Ngunit na-realize niya na ang batong ito ni Sylvia ay isa palang itlog hanggang sa lumabas ang 2 sungay at tuluyang winasak ang itlog gamit ang buntot at ipinakita ang isang cute na dragon na napashake-shake sa kanyang ulo at napahikab pa na muling humiga sa harap mismo ni Arthur na parang feel at home ang moment.
Napaupo na lamang si Arthur habang tinitingnan ng cute na nilalang at ginagaya pa nito ang head movement ni Arthur at ang tanging salita lang na mabibigkas ng napaka-cute na mana beast ay ang salitang QQ. Tinanong ng ating bida kung isa ba itong dragon at napasmile lang naman ng cute na mana beast at napawikang Q. Kaya napatawa na lang si Arthur dahil na starstruck reaction siya sobrang cute ng nilalang na ito. Ngunit bigla nga siyang kinagat na nagpaaray sa kanya ng sobra at kaagad lang itong bumitaw na parang mayroon lang itong in-infuse kay Arthur. Umusok lang naman ang braso ni Arthur pagkatapos nitong kagatin at napansin niya ang kakaibang curse mark sa kanyang braso habang ang cute na mana beast ay napa-QQ. Ngunit bigla na lamang siyang nagulat dahil may naririnig siyang nagsasalita sa kanyang isipan na mama at napalingon-lingon siya sa paligid habang ang mana beast ay pilit na lumapit sa kanya at muli itong napasabing QQ. At narinig na naman ng ating bida ang salitang mama. Napahawak na lamang sa ulo ang ating bida dahil hindi niya alam kung sino ang nagsasalita. At dito'y na-realize ni Arthur na ang mana beast pa lang nagsasalita direkta sa loob ng kanyang isipan. At ngayon pilit siya nitong ginagaya kung ano ang ginagawa niya. Kaya sinabi ni Arthur na siya ay isang lalaki. Kaya mas mabuting tawagin siya nitong Papa na kaagad namang sinangayunan ng napaka-cute na mana beast. Habang hinahaplos ni Arthur ang mana beast, naisip niya na tatawagin niya itong si Selvi, kagaya lang ng pangalan ng ina nito na si Selvia. Napa-QQ ang mana beast at naramdaman ni Arthur na gusto nito ang kanyang pangalan. Ngunit nabigla nga ang ating bida dahil napansin niyang talagang naramdaman niya kung ano ang nararamdaman ng mana beast. Na-realize ni Arthur na mukhang hindi simpleng marka ang inilagay sa kanya ng dragon at mukhang ito ang nagsisilbing connection nila sa isa't isa at unti-unting nakatulog si Arthur habang iniisip na siya ay isa pang 8 years old na bata. Mayroon na siyang tato at isa na rin siyang ama. Mukhang isa ata siyang rebellious na bata. Habang natutulog, biglang narinig ni Arthur na parang may sumisigaw na kya. Kaya kaagad siyang nagising at napalingon-lingon kung may tao sa paligid. At dito'y nakita niya ang isang lumuluha at napa-heart-heart na mata ni Tesha na hindi mapigilang mapareact sa sobrang cute ni Selvi na napasabing kanino to. Bakit sobrang cute? Habang si Selvi ay sumigaw na, Papa help! Ngunit napansin ni Arthur ang paligid na medyo madilim at nakita niya ang bintana na may napakaraming star kung kaya't sinabi kaagad niyang bumalik ka sa napakagandang tulog mo Arthur. Habang si Selvi ay parang hinostage na napaiyak na tumatawag na papa. Kinaumagahan, sabay na bumaba si Arthur at Tesha at hindi makapaniwala si Tesha na kaya makapag-communicate ni Selvi sa isipan ni Arthur. Kaya sinabi niyang napakaswerte ni Arthur. At kung maaari, pwede rin ba siyang makipag-communicate kay Selvi dahil sa nakikita niya, gustong-gusto siya ng dragon na ito. Sagot ng ating bida, magugustuhan ka niya kung titigil ka sa kakatingin sa kanya na parang isang predator. Naghintay si Varian sa pintuan at tinawag nga siya ni Tesha upang makita ang bagong pet ni Arthur, kung saan napatitig ang matanda at biglang lumabas ang kanyang pawis nang nakita ang mata nito, buntot at pakpak, kaya tuluyang lumabas sa mga pawis ni Varian at nahirapan siyang makapagsalita na gusto niyang sabihing isang dragon yan bata. Huminga muna ng malalim si Varian upang makapag-recover dahil parang mamatay ata siya ng maaga kung palagi siyang nagugulat ng ganito, habang si Tesha ay sobrang napatawa. Sinabi ni Arthur na pagkatapos daw niyang ipaliwanag kay Varian kung saan nanggaling si Selvi, nalaman niya na ang nilalang na katulad ni Selvi ay usually napipisa lang kapag nasa presensya ng kanilang kauri. Kaya napaisip sila kung paanong napisa ito sa harap niya mismo. Subalit ang nag-iisang rason lang na naisip nila ay dahil sa ganap pala niyang na-activate ang will ni Sylvia kahapon. Nag-usap si Varian at Arthur kung kailangan ba niyang itago si Selvi sa pagbalik niya sa kanyang pamilya. Kasi karamihan naman ng mga tao ay hindi alam na isa itong makapangyarihang nilalang. Kaya tugon ni Varian na ayos lang, siguro magkunwari na lamang si Arthur na isa lang itong rare na mana beast. Habang si Tesha at Selvi ay hindi pa rin talaga malapit sa isa't isa. Sinabi ni Varian na mayroon pang ibang bagay na dapat ipag-alala ni Arthur dahil sa pinigil nila ang pagpapalakas ng mana core during assimilation, subalit ngayon nasa fully awakened na ito kaya pwede na nilang simulan ng training both mana core at ang bagong dragon wheel. Kaya napatanong ang ating bida kung ano ang kanilang gagawin. Napangiti ang matanda at sinabing, well, napagalaman niyang ang pinaka-the best na paraan upang ma-access ang first stage ng Beast Wheel ni Arthur ay hindi lang palakasin ng mana core kundi magkaroon din sila ng constant engage combat kung saan tinapon ni Varian ang wooden sword sa tabi. Kaya napangiti ang ating bida dahil ngayon daw naiintindihan niya na. Nasagot naman ni Varian na maiintindihan din naman siguro ni Arthur na makikipaglaban siya sa kapwa beast teamer na gumagamit ng stage na mas makakatulong sa development nito.
Kaya napahana lamang ang ating bida at biglang nagulat dahil lumabas at umikot ang kakaibang itim na kapangyarihan ni Varian at ito ay naparor ang malatigring beast wheel na lumikha lang naman ng malakas na hangin kung saan ipinakita ang mala Black Panther na pormahan at mukhang ganito ang magiging kalabasan na parang nagsanib puwersa ang kapangyarihan ng beast at ang ninanahan nito na masasabi kong parang nagbukang hybrid Black Panther itong si Varian. Eto na mga lods, ang pinakamaangas na wanted poster ni Luffy, ang 3 billion bounty, Sun God Nika. Bagong design natin to mga lods, ang design na sobrang simple subalit napakaangas. Front design natin mga lods, another unique One Piece logo. At ang back design, ang wanted poster ni Luffy na may 3 billion bounty. Lahat ng order natin mga lods may freebie sticker. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Ipinaliwanag na ang mga Beast Tamer ay mga mage na capable sa paggamit ng unique na kakayahan na na-inherit nila mula sa Mana Beast. Ang unang stage ng mga Beast Tamer ay tinatawag na Acquire Phase. Ito yung nagagamit ng Beast Tamer ang lakas ng Mana Beast na namana sa kanila. Subalit ang second stage ang tinatawag na Integrated Phase. Ito ay kapag ang mage ay kaya niya nang ma-utilize ang unique ability at characteristic ng kanilang Mana Beast. At itong si Varian ay nagawang ma-unlock ang second stage matapos ang 2 dekadang pag-aaral sa sarili nitong Beast Wheel na ngayon ay kaya na nitong gamitin ng napaka-deadly na kapangyarihan ng isang Shadow Panther. Sinabi ni Varian na bigyan ng pansin ni Arthur ang kanyang sneaky movements na nagmula sa tabi ni Arthur. Kaya naghanda ang ating bida at napaisip kung bakit sinabi ni Varian ang sneaky movements nito malalaman niya na kagad. Unti-unting naglaho si Varian, ngunit wala pang isang segundo nasa likod niya na si Varian sa sobrang bilis. Kaya mabilis na palingon ng ating bida, ngunit nawala lang ito na parang bula at bigla na naman itong lumitaw sa likod. Dala-dala ang kakaibang pamatay na presensya na siyang nagpapawis ng ating bida, kaya napataas kamay na lamang si Arthur at sinabing sumusuko na siya. Dahil hindi man lang siya makapag-react sa sobrang bilis ni Varian at this level. At saka parang magkakaroon nata siya ng trauma sa form ni Varian. Napangiti na lamang ang matanda at sinabing hindi pa niya ito na perfect at saka ang paggamit ng integrated phase ng Beast Wheel ay sobrang nakakabawas ng lakas niya. Sinabi ni Arthur na nasa ibang usapan na ang movement speed ni Varian. Subalit kahit nasa likod niya na ito, hindi man lang niya naramdaman ang presensya ni Varian. Kinuha ng matanda ang itinapon niyang wooden swords at sinabi na ang Shadow Panther ay instinctually able to manipulate wind and sound elements upang ma-achieve ang ganitong effects at mukhang sapat na ang pambubuli niya kay Arthur. Kaya siguro dapat na nilang simulan ang actual na training. Sinabi ni Arthur na mabilis lang lumipas ang araw para sa kanya, kaya sinigurado niyang maging ganap na mapag-focusan ng kanyang pagsasanay sa gabay ni Varian at sa sarili niyang pananaw, kaya nagawa niya kaagad na ma-access ang first stage ng kanyang Dragon Wheel. Tinuruan din siya ni Varian kung paano i-conceal ang presensya ng kanyang Beast Wheel sa harap ng maraming mage, at kung hindi siya nagsasanay ng pagpapalakas ng Mana Core o pag-aaral ng Dragon Wheel ni Sylvia, nakikipag-sparring siya kay Varian. Sa kabutihang palad, ang assimilation process ang siyang nag-allow sa kanyang katawan na makayanan ng constant training and conditioning. At sa oras ng pagpapahinga naman, ay iginugol niya ang kanyang kasiyahan ng pagiging inosente, tulad ng hiling sa kanya ni Sylvia. Nayakapin ni Arthur ang kanyang kabataan at maging masaya, hanggang sa dumating ang araw ng pagpapaalam. Ang pag-spend time together bawat araw in the last few years ang siyang nagpapahirap kay Tesha, lalo na ang pagpapahayag niya ng balita kay Tesha na siya ay aalis na. Naisip ni Arthur na takpan ang mark ni Sylvie gamit ang feather ni Sylvia upang itago ang presensya nito, at ito nga ay naging effective. Tinap ni Varian ang balikat ni Arthur at sinabing oras na para umalis. Naghihintay ang karwahe ni Arthur habang si Tesha ay lumuluhang nagtatago sa likod ni Varian. May binigay si Varian na regalo at mayroon daw itong nakatatak na sagisa galing sa pamilya ng mga Eralet, at ito ay makakatulong kay Arthur upang manavigate ang forest, na ipinagpasalamat naman ng ating bida sa kanyang Gramps. Ngunit bigla ngang napabulong ang matanda na magagamit din daw ito ni Arthur para makahanap ng ibang prinsesa pabalik sa Syro City, kaya nahila tuloy ang balbas ni Varian sa masungit niyang apo.
Tumayo sa gitna si Veryo na parang bata na nagpapaalam si Arthur kay Tesha sa huling pagkakataon at inasahan nga ni Arthur na sa muling pagkikita nila magiging mas malakas na itong si Tesha. Ngunit si Tesha ay tahimik lamang. Biglang niyakap ni Arthur ang prinsesa at sinabing mamimiss kita ng sobra Tesha, na siyang nagpagulat at nagpapula ng pisngi kaya tuluyang tumagas ang luha ni Tesha at niyakap ng mahigpit si Arthur at napawikang mamimiss din kita ng sobra Art. Nagpaalam na si Arthur at pumasok na ito sa karwahe. Ngunit sa pagpasok niya, 3 elf na kaedad lang niya ang nakasabayan niya. At sinabi pa nitong, well, tingnan mo nga naman kung sino ang nandito. Ang nagngangalang Arthur na isang human breath. At tinanong pa niyang kung pinatalsik na ba itong si Arthur sa kaharian kung kaya't ito'y aalis na. Nagulat ang ating bida dahil hindi niya alam kung ano ang pinagsasabi ng elf na to at napatanong, sino ka nga ba? Kaya napahalakhak sa tawa na lamang ang 2 elf na nasa likod dahil wika niya, siya daw yung noble na hindi patas na tinalo ni Arthur sa nakaugaliang duel na pakikipaglaban nila. Lahat daw ng tao ay alam ang duel na to. Maliban lang daw kay Arthur na isang hangal na probinsyano. Ang duel daw ay pagpapakita lang ng mahika at ang naghahamon ng siyang unang aatake. So kaya pala hindi nakapagsalita ang mga audience sa laban na yon, mali pala ang ginawa ni Arthur mga lods. Pinatulog niya kaagad ang kalaban. Biglang naalala ni Arthur na siya pala yung si Ivysaur, kaya nainis na naman ang feeling ngayong elf dahil siya nga si Ferret Evsaar III, ang tagapagmana ng pamilyang Evsaar, at maaari daw natalo siya noon sa isang tusong bata pero kung maglalaban sila ngayon, biglang hinawakan ni Arthur ang kamay ni Ferret at sinabing ikinagagal akong makilala ka, pasensya na kung binugbog kita noon, kaya bigla na lamang natahimik itong si Ferret. Habang bumabiyahe, nagkakilala ang 4. Sila ay nagkakwentuhan at nagtawanan. Hanggang sa finally, dumating na si Arthur sa lugar kung saan nakatira ang kanyang mama at papa, ang The Floating City of Cyrus. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!